Liza, isa sa mga leaders natin yan. Palakpakan po natin ng Lord. So one of our leaders ever since the beginning of time. The beginning of CHO, isa po sa kasama po natin yan. So, bigyan natin isang malakas na palakpak si Ate Glay. Yan. Special mention. So, may bayad yun eh. Na-joke. They want... I also want to thank everyone na nagsulat po sa prayer wall natin. Palakpakan ng Lord sa mga honest na magsulat. At every night po, pinagpe-pray po yan ng mga nag-go home office po sa atin. At kung meron pong answered prayer doon sa mga sinulat nyo, siguro maglalagay kami ng marker or ng magnet para indicate nyo kung ano po yung mga prayers that are answered. And as one family, babantayan natin as lahat ng prayers natin ay ma-answer ng Panginoon. Sino naniniwala this year, i-answer ng Lord yung prayer mo? Amen po ba? Before tayo magpatuloy, tawagin natin yung mga J12 dito sa unahan. Let's pray for them as we send them off sa ibang bansa, sa kanilang sessions ngayon. So sino po naniniwala yung mga J12 po natin, sila ang mga next leaders natin. Amen? We believe in the next generation. One of the important core values ng CHO is that we believe in the next generation. Dapat hindi matapos sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Sige, palakpakan po natin ng Lord sa mga J12 kids na naandito ngayon. We celebrate them. We appreciate them. And even yung mga magulang po, maraming salamat po sa inyo na patuloy na nagdadala ng mga anak. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Ha? Okay. Nag-deposit ka. Sige, let's pray for them right now. Ayan, natuklasan niya yung sisiw pala ay hindi buhay. So, joke lang. Sige. Let's pray. Lord, salamat po sa mga J12 na ito. Salamat po sa buhay ng mga bata na ito. Lord, naniniwala kami na you have a great plan for them. Thank you also for their families, Lord, na nag-i-invest. Hindi madali magbiyahe, mag-asikaso, mag-prepare ng mga gamit para makapunta dito. Pero we believe na ikaw mag-provide ng mga pangangailangan nila upang ma-invest yung tamang word sa buhay ng mga anak nila, Panginoon. We believe na mga natanim na seed na to ay patuloy na tutubo, aanin, Lord God. As sabi mo sa iyong salita, train up a child in the way he should go, and when he or she is old, he will not depart. He or she will not depart on it. We declare that word in Jesus' name. Amen and amen. Ay ka na. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ng mga bata. Sumunod na po kayo sa inyong J12 teachers. And sa atin namang young at heart, dito po tayo ngayon. As we talk about yung mga harvest na dapat nating gawin. So, as we are talking about, one of the main themes natin ngayong year na to is that we are expecting great harvest. Sino po ang nag-expect ng great harvest ngayong year na to? Amen po ba? And nakita natin yung testimony kahapon tuloy, last week nung isa sa leaders, family natin sa Anabu, na kung saan nag-start sa kanya at dumaloy sa kanyang pamilya. We want to recognize kasi na in order for harvest to come, kailangan maging fruitful ka muna. At dinefine natin last week, ano po ba yung ibig sabihin ng buhay na mabunga? Kasi ang definition ng mundo kapag sinabing fruitful life, of course, is yung external na bagay, yung panlabas, yung pera, yung nakikita, yung pwedeng Instagrammable, pero hindi mo alam, ang fruitful life sa definition ng Lord is hindi lamang external, kundi nagisimula sa panloob. Sabi natin last week is that the result of spiritual fruitfulness is that God is glorified, we grow, and others come to know Christ. So ang mabunga na buhay ay una, si Lord ang naitataas. Hindi yung external na bagay, hindi yung panlabas na anyo. It matters, importante din naman, pero hindi yun ang dapat mag-glorify. Kaya
in our life, ang goal mo dapat, ang makita ng tao, ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, lumalago tayo. We are growing. Sino po ang umaamin at sino po ang magasabi na yung katabi mo nag-grow yan sa Panginoon every day? Every week, di ba? Every time na nagmi-meet tayo, kung babasihan mo yung sarili mo from last year, kung nandito ka na February last year, kamusta na ba yung spiritual growth ko? Lumalago ba ako sa Diyos? Ang religious na tao, basta maka-attend lang pero hindi ako mag-grow. Pero kapag gusto mo talagang makilala ang Diyos, doon magkakaroon ng talagang maturity and growth. And hindi po ako exempted dito. Ako ang pinakamatindi siguro sa dapat magbantay kasi hindi porket pastor na ako at nag-serve, hindi na ako nag-grow. Once na mag-stop ng mag-grow ang isang puno, wala na siyang pwedeng puntahan, is either manatili siya doon o maging lanta siya. Kaya nga, at the end of the day, we need to grow. Sabi mo sa katabi mo, you need to grow. Sa mga magulang na naandito, ang goal natin sa mga anak is for them to grow. Pero hindi lang basta tumangkad sila o umedad, kundi matutunan nila yung tamang pag-uugali, attitude, and character. Madaming tumangkad, pero hindi pa rin nagkaroon ng growth inside of their hearts. Mahirap yon kapag malaki ka na, pero yung pag-iisip, hindi naging nanatili dun sa dati, di ba? Ang tawag natin dun pag immaturity. Kaya nga, ang goal ng Lord, hindi ka lang tumagal sa church, hindi ka lang lumaki sa church, kundi lumalim ka sa church. Lumalim ka sa pagkakilala ng Panginoon. And last, ang produkto nun is yung ibang tao lalapit sa Diyos sa pamamagitan mo. Sino naniniwala gagamitin ng Lord yung katabi mo para marami pa tayong ma-invite sa church na mga kaibigan natin? Amen po? Hindi for the sake na ma-post natin sa Facebook na puno tayo. No, that's the last motive kung bakit tayo nag-i-invite. We believe kasi na marami pang kaibigan, marami pang pamilya ang dapat nating ma-reach for the glory of God at nangangailangan ng spiritual change in their life. At para mangyari yon, kailangan natin ng harvest-ready heart. Dapat ready ang puso natin doon. Kasi yung pinag-usapan natin last week, isa sa ingredients ng harvest is dapat ready yung heart natin. Kaya sa tanongin mo yung katabi mo, ready na ba yung heart mo? O baka hindi pa makamove on yan sa Hearts Day nung Wednesday, di ba? Baka nag-aabang ng chocolate. Bigyan ng chocolate yan, mga sa leader. Bigyan nyo ng chocolate yung mga Kayo naman na magbigay ng chocolate, di ba? Batiin mo yung katabi mo, kung hindi nabati, sabi mo, Happy Hearts Day. And I believe na yung greatest heart na dapat mo muna ma-discover, hindi yung relationship sa ibang tao, kundi ang relationship na una mo dapat makilala ay ang relasyon sa Panginoon. Sino dito ang handa pang makilala si Jesus ngayong hapong ito? Amen? Again, sino na pong ready sa word ng Panginoon? Ang title natin ngayon is Harvest Ready Heart. We need a harvest ready heart. Kapag hindi ready ang heart mo for harvest, ang habulin mo lang is yung pleasure. Pag hindi ready ang heart ng tao sa harvest ng Lord, hindi mo makiklaim yung para sa'yo. Maraming benefits, maraming miracle ang naghihintay sa mga taong marunong mag-claim ng miracle ng Lord sa kanila. Hindi mo alam, ang dami palang privilege ng pagiging isang Kristiyano. Diba? Parang sa amin, pag nakita ko, ay marami palang privilege kapag nasa ganitong syudad ka. Minsan hindi ko masyadong iniimbestigahan kung ano, para meron palang free ganito sa pag-imosenyo ka o kaya pagkabitenyo ka. Meron palang free ganito, free check-up, free ganito. Hindi ko inaalam, kaya hindi ko tuloy maklaim. Hindi ready yung heart ko, i-harvest yung pribilehiyo ng pagiging imosenyo ko. Diba? Sa Muntinlupa pa may mga privilege. Meron mga libreng sakayin, gano'n. Libreng tikim ng free. Ewan ko lang, di ba? Pero maraming mga perks. Ay, alam ko na pag nasa Muntinlupa ka, parang yung merong free ang PL Moon, di ba? Parang ganun ba yun? Totoo pa? Di ba? Pag sa iba, parang 2,000. Basta may mga privilege ng bawat natin. Pero kapag hindi mo inaalam yung mga ganun, hindi mo siya makiklaim. Sino naniniwala maraming privilege ang anak ng Diyos? Yun nga lang, pag hindi ready ang heart natin, hindi mo ito marireceive. Kaya, if you are ready for harvest, kailangan una mo munang aayusin yung puso natin.
Let's go to Matthew 13 verse 3 to 9 where si Lord nag-share ng isang parable na pinag-usapan natin last week but I want na patuloy pa tong mapalago sa buhay natin. Harvest Ready Heart. Sabay-sabay nating basahan yung parable na to and then hihimay-himay natin to sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3, go. Then, he told them many things in parable saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. Ano pa yung sumunod? And the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. So it sprang up quickly, mabilis tumubo, pero because the soil was shallow, verse 6, but when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. So dalawang klase yung nakita natin. Yung isa, na scattered sa may tawag dyan, path or dawagan. Yung mga ibon, kinain, ginawang mani yung seeds. Yung iba naman napunta sa rocky places na kung saan hindi masyadong malalim yung soil, tumubo ka agad, pero nung umaraw na, madaling natupok dahil walang ugat. Verse 7, other seed fell among thorns which grew up and choked the plants. So nasakal naman yung mga ibang plants ng mga tinik. Verse 8, still, other seed fell on good soil. Everybody say, good soil. Ano nangyari? Where it produced a crop, ilan? 100, ano sunod? 60 and 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. Sino niniwala yung katabi mo may ears yan? Sabi mo sa katabi mo, let them hear. Alam mo may purpose kung bakit sinabi ng Panginoon yan. Because, hindi lahat ng meron tenga, nakakarinig. Pag sinabing nakakarinig, yung listening with the intent. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. If we would look, yung meaning nito, basahin mo natin yung meaning bago ko ipakita yung chart natin nung comparison para mas malinaw. Pero basahin muna natin yung verse. Matthew 13 verse 92-23, in-explain ni Jesus yung ibig sabihin ng parable na to. Okay? Matthew 13 verse 19. Sige, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! When anyone hears the message about the kingdom and does not understand, ano nangyari? The evil one comes and snatches away what was sown. Yan yung ibig sabihin nung kinain ng ibon. Kasi nagasik ang Diyos ng buto, pero napunta sa dawagan, sa path, hindi sa soil, naagaw kaagad ng demonyo. This is the seed sown along the path. Verse 20, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. Masaya naman siya. Nakinig ng church, pumunta dito. Nakinig, ang ganda ng message ni Paz. Diba? Ang ganda ng word ng Lord. Masaya siya. Pero, ano nangyari? Verse 21, but since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly, yan yung tinanim sa mababaw na, ano bang tawag doon sa soil? Lupa. Pero dahil walang tumubo na ugat, hindi tuloy siya tumubo. Nahirapan lang ng konti, umalis na. Verse 22, ano sumunod dyan? The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word,
But the worries of this life and deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So, masaya siyang nakarinig, tumubo, pero nasakal. Ano yung sumasakal? Ano yung symbolism ng thorns? Worries in life, at saka, deceitfulness of wealth. So, yung mga nahihirapan sa wealth, nag-worry sa life. Yun namang iba na masaya sa wealth, na budol na ng wealth. Akala nila dahil mayaman sila, hindi nila kailangan ng Diyos. Yung iba naman nag-worry kasi walang wealth. So dahil yun ang naging priority ng buhay, imbis na maging fruitful, nasakal. Totoo po ba nangyayari yan sa buhay ngayon? Totoo po bang nakaranas tayo ng isa sa apat na to? Amin ako, may mga ganitong moments din ako in my life. Pero ano ang goal natin ngayon? Ano yung harvest ready heart? Basahin natin yung verse 23 sabay-sabay. 1, 2, 3, go. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understand. Sabihin natin, hear. Everybody say, hear. Everybody say, understand. So, parehas dapat yan. Narinig at naintindihan. Naunawaan, naalala ko dati yung nanay ko. Nung bata pa ako, alis siya ng bahay, naglalaro ako sa computer. Sabi niya, mamalengke lang ako. Yung sinaing, iniwan ko. Papatayin mo yan, kasi hindi pa rice cooker yung kalan. Papatayin mo yan, after ganito, babantayan mo naglalaro ako, opo. Yung pintuan, nilak mo opo. Kaka-opo ko, lagi niyang tinatanong, naiintindihan mo ba? Siyempre, ang sagot ko, opo. Mamaya, pag uwi niya, supok. Yung, sunog, Sunog, supok. Sunog yung kanin! Kasi narinig ko, umuo ako, pero naintindihan kaya? Ano ang patunay na naintindihan ng tao yung sinabi sa kanya? Sinasabuhay niya. Ginagawa niya. Let's look at the chart, yung parable and then yung meaning. Yung path, hears, but not understand. Yan yung first level. But parang, siguro yan yung mga nung first time mo, second time mo, nagigagets ko pero parang hindi ko pa maintindihan. Pero nauunawaan ko. Diba? Yung iba, rocky ground. Ang mahirap sa path, excuse me po, ang mahirap sa path is, ito yung bagay na inaagaw ng kaaway sa'yo. Pag hindi mo pala inintindi yung salita ng Diyos, madali itong manakaw ng kaaway. Kasi kung ano ang hindi mo iniingatan, madaling nakawin. Nakikita niyo yung pag pinapanood yung CCTV sa balita ng mga taong nanakawan, usually nilalagay yung bag sa sandalan, yung cellphone, nakalagay doon sa hindi na napapansin, tapos biglang CCTV, may kita mo, may dumaan, kinuha na yung Kasi kapag hindi mo binabantayan, kukunin sa'yo. Kaya kung ano ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa'yo, dapat bantayan mo. Kasi ang gusto ng kaaway, nakawin, sirain at wasakin ng buhay mo. Kaya, what God has entrusted to you, unawain natin, alagaan natin. Pag hindi ko inalagaan yung relationship namin ni Rachel, nakawin siya ng kaaway sa akin. Pag hindi ko inalagaan yung time ko, yung quality time ko with Hadassah, nanakawin siya ng kaaway sa buhay ko. Balang araw, yung pa yung gagamitin para hindi maging mabuting ehemplo kami sa mga kasama natin sa church. Kapag hindi ko inalagaan yung inintindi yung salita ng Diyos at hindi ko in-apply sa buhay ko, hindi ko inalagaan yung sarili kong katawan, nanakawin ng kaaway yung health ko balang araw. Kaya sabi mo sa katabi mo, alagaan mo yan. Ano yung mga in-entrust ng Lord sa'yo? What God has entrusted to you, alagaan mo. Kasi nanakawin ng kaawayan. Pero sino dito magsasabi, this year, magbabantay tayo dahil ang harvest, maraming gustong gawin ng kaaway. Kaya nga binabantayan ng mga magsasaka, kapag merong panahon na ng tag-anihan, maraming mga
hayop, maraming insekto na pwedeng kumain doon. Di ba? Minsan, kwento ni Ate Rachel nyo, ang mga numanakaw ng mga binhi, hindi insekto, tao din minsan. Di ba? Kasi may kwento sila na nagnanakaw sila minsan ng pakwan natin na habol ng itak sa mga probinsya. Di ba? Kaya pag hindi mo binabantayan, tatanggalin sa'yo. Kaya ang goal ng kaaway, marinig mo yung salita, pero hindi mo maintindihan. Bakit? Sabi niya, nag-meeting yung mga demonyo ngayon, nakapunta na naman ng church si, Sabi ng isang demonyo, okay lang. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong pumunta ng church yan. Pero habang nakikinig yan, paalala mo sa kanya yung sinaing niya kung nahugot niya o hindi. Tingnan mo, 30 minutes na bulungan mo ng ganyan, hindi yan makakapakinig ng salita ng Diyos. Bulungan mo yan ng assignment niya bukas, then mo hindi makakapokus yan. Diba? O bulungan mo yan ng all-star game ng NBA, hindi makakapokus yan kung sino nanalo. Sino nakaranas ng mga ganon? Minsan dinidistract ka ng kaaway habang nandito ka. Mas gagamitin pa minsan yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, pasensyahan. Pero again, sino dito ngayon 2024 magbabantay ng mga anihin? Dapat hindi magalaw ng kaaway. Pamilya ko, off-limits yan. Relationship namin, off-limits yan. Pera ko, pag hindi mo binantayan yan, nanakawin ng kaaway yan. Malapit na mag-March. Naman yung 3-3. Hindi lang naman yun yung meron pang mga sulit sweldo sale. Ba't alam mo, Kuya JM? Siyempre. Kala nyo, exempted ako? Hindi. May sulit sweldo sale, merong budol day. Ano ba yan? Lahat na. Parang pang marketing na lang yung 3-3, pero ang dami, may flash sale pa. Ba't alam mo nga, Kuya JM, yan? Binabantayan din namin yan para makatipid minsan, pero hindi dapat laging magpabudol. So that's path. Number 2, rocky ground. Itong rocky ground, another level yan. Yung masaya ka, pero hindi mo hinahayaan na tumubo. Diba? Ang inaabangan natin, ano kaya magandang joke na papakawalan ni Kuya JM ngayon sa... Sorry, hindi ako stand-up comedian, hindi po ako magaling sa ganun. It receives with joy, pero walang root. Sabihin din na-apply sa buhay. So, anong nangyari? Parang naging efficacent oil, parang naging Vicks yung Sunday natin, di ba? Pamahid lang. Para mawala yung pain reliever lang, pero hindi pain healer. Minsan, ang word talaga ng Lord, injection, antibiotic yan. Masakit minsan, mapait. Kaso lang, gusto natin matamis. But, yung rocky ground, napunta tuloy doon, tinamaan ako sinabi ni Pa, ayoko na dito. So, anong nangyari? After daw ng persecution and ng problema, madaling quickly fall away. It only lasts short time. Yung thorns naman, ano yung thorns? Here's the word, choked by worries and wealth. Naunawaan mo, kailangan magbigay. Naunawaan mo na kailangan sumunod. Pero, yung worries, paano kung hindi niya ako patawarin? Paano kung nag-share ako sa pamilya ko pero hindi lalo sila nagalit, di ba? O kaya nabudol naman ng wealth. May mga nakita akong reels nung isang araw, mayroong isang Kristyano na nag-i-interview sa Amerika, sabi niya, ang tinatanong niya lang yung mga bystanders, yung mga dumadaan, sabi niya, do you trust Jesus in your life? Do you need Jesus in your life? Ang sagot nila, no, I'm good. No, I'm good. Sabi niya, no, okay pa ako. Meron pa akong savings sa bank account. So, ang number 1 na hindi lang pala kahirapan ang sabi nating prevent ng pagsunod ng tao sa Diyos, kundi minsan yung kayamanan din. Na-deceive ng wealth na dahil okay pa naman kami, okay pa naman yung buhay ko, hindi mo na ako sunod sa Panginoon. Kailan ako sunod? Kapag mahirap na? Kapag meron ng life and death na sakit? So, those is deceitfulness. Pero ang goal natin, hindi yung seed along the path, hindi yung rocky ground, hindi yung thorns. Ano yung goal natin? Tayo ay maging good soil. Everybody say, good soil. Ano yun? Simple lang. Ano yung good soil? Hears and understand. Sino dito naniniwala by 2024 maging good soil yung katabi mo?
Paano malaman na good ang isang soil? Plantita 101. Ang good soil, tinatanggalan ng mga bato. Ang good soil, tinatanggalan ng weeds. And then, madalas kinocultivate. Alam mo yun, yung pag tumigas, parang didikdikin, parang maging makahinga daw yung halaman. Good soil. Kaya kapag nasa Lord ka at talagang seryoso kang sumunod, may mga panahong tatanggalan ka talaga ng bato. Mahasaktan ka talaga. Minsan gagamitin ng Lord yung pagsubok, yung testing, para i-cultivate ka. Pero hindi mo kasi alam, kapag tinignan lang natin yung sakit, nag-focus tayo sa sakit, hindi dun sa purpose kung ba't ginagawa ng Lord yun, hindi mo alam na all things na ginagawa niya para sa'yo ay pampabuti. Makakabuti para sa'yo. Kaya kung meron kayong kwentuhan sa cell at nag-share kayo ng mga pagsubok, ang encouragement dapat nyo sa isa't isa, hindi lang ng cell leader nyo sa'yo, tatapikin mo sa balikat, sabi mo, kino-cultivate ka lang. Pinapalambot ka, di ba? Kasi lahat natin, team song natin lagi, pusong bato. Dahil sa pinagdaanan natin sa buhay, hindi lang tayo, pati yung Israelites, pero ang prophecy ng Lord sa Israel, I will take you the heart of stone and I will give you a heart of flesh. Again, sinito to prayer niya this year, Lord, likhaan mo po ako ng good soil. Diba? Yung pwede mong tamnan na patuloy akong kinukultivate ng Panginoon. Again, sino dito gusto prayer niya yon? Lord, likhaan mo po ako ng good soil heart. Amen? Harvest ready heart. Now, tignan natin sa isang story, paano in-apply yon? Kasi madaling sabihin, mahirap i-apply. Tignan natin isang story sa Bible kung paano in action nangyari yon. John 6 verse 5 to 9. Sabi po dito, sabay-sabay nating basahin. Verse 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Verse 6. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Ito yung panahon na si Jesus pumunta sa malayong lugar kasi nabalitaan niya yung pinsan niya, si John the Baptist, namatay, pinugutan ng ulo. And gusto niyang makapag-alone muna kasi syempre, kahit ikaw ang Diyos, mapagmahal ka, yung pinsan mo na kaisa-isang makakaunawa sa'yo, pinugutan ng ulo ni King Herod. Kasi napagtripan lang nung birthday na may sumayaw at sabi niya, ang galing ng sayaw mo, anong gusto mo i-request? Yung ulo ni John the Baptist. So pinugutan yung ulo si John the Baptist, nalaman ni Jesus, yung pinsan niya napugutan ng ulo. So sumakay siya ng bangka, gusto niya mapag-isa, kaso lang nabalitaan ng maraming tao na pupunta si Jesus sa isang malayong lugar. Dahil maraming gustong magpagaling kay Jesus, gustong makarinig ng teaching niya, sinundan siya. Grabe pag leader ka, no? O kaya pagod ka na, namatayan ka na, sinundan ka pa ng tao para magpa-serve sa'yo. Pero nung nakita ni Jesus yung mga tao, instead na mainis siya, instead na palayuin niya, tinanggap niya pa rin yung mga tao. He had great compassion on them. Kaya nga, sino dito ang thankful na ang Lord lagi tayong wini-welcome? Never mapapagod ang Lord sa pagmamahal sa atin. Ang nangyari ngayon, napagod na yung mga tao, at sabi nung ito na yung tanong sa kanya, tinanong niya si Philip, ang dami kasing crowd, Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Ilan yung tao na nasa harapan ni Lord dyan? Sabi sa Bible, 5,000. Pero pag nagbibilang sila sa Bible, ang binibilang ng nila, yung mga head of the family, mga lalaki. So, kung pamilya, hindi naman lahat, pero let's say, times 3, nasa 15,000 yun na andyan. More or less, sabi ng scholars. Pag tinanong ka kaya ni Lord nung ganoon, paano kung kahit dito pa lang, gawin nating sample to, dito tayo, hindi pa natin napupuno yung cinema, paano kaya kung biglang kinausap si Gerald, kaya mong pakainin tong lahat na nito? Anong una mong iisipin? Magkano? Ano pagkain? Kung candy, sige, kaya ko. Pero specific si Lord. Ano sabi niya?
Ano papakain? Tinapay. Verse 6. Ito ngayon ang maganda. Ano sabi dyan? He asked this only to test him. Kapag may mga pagsubok o parang mga overwhelming na tanong ang Lord, siguro may tinatanong ang Lord dito ngayon, naniniwala ka ba na kayang ma-invite yung family mo sa church? Diba? Ang inisip mo kaagad, ang hirap nito Yung iba nga, hindi pa ayos. Yung, kaya mo kayang ma-invite yung ibang kaklase mo dito sa church? Diba? Kasi yung bread, it is a symbol. Nung panahon na yan, nakikita lang nila yan bilang pagkain na pisikal. Pero si Jesus, dineclare niya sa sarili niya, He is the bread of life. Kaya nga, sabi dito, He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Sino naniniwala kapag binigyan ng Lord ng picture yung katabi mo, na maliligtas yung buong family niya? Sino naniniwala may ginagawa na ang Lord? Sino naniniwala may niluluto na ang Lord sa family mo ngayon? Tinatanong ka na lang niya, where can we buy bread to eat? Yun nga lang, hindi sinungaling, parehas siguro kami ni Philip ng sagot. Ano yung sagot ni Philip? Verse 7, ano sabi dyan? Sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Mabilis si Philip mag-calculate. Kasi, pati siguro yung katabi mo, pag sinabing, David, pakainin natin itong mga to. Tapos specific pa, super meal. Letter A. With large French fries. Kakalculate mo na kagad yan. Family pan. Sino dito naniniwala, iba yung sagot na hinahanap ni Lord sa kung ano yung tanong niya? Ano ba tanong ni Lord? Saan? Ano ang sagot ni Philip? Magkano? Ang tanong ni Lord, saan? Where can we buy? Ang sagot ni Philip? Lord, kalahating taon na sweldo, hindi kaya para makakain lahat to. Sumabay pa si Andrew. Anong verse 8? Ano sabi ni Andrew? Another of his disciples, Andrew, Simon's Peter, spoke up. Verse 9, ano sabi? Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Madami ang nag-iisip na, Lord, iba yung plano mo yata. Iba yung gusto mo mangyari sa kaya kong gawin. Ilan yung tanong? Saan tayo kukuha ng pagkain? Pero ang sagot niya, Lord, hindi kaya ng budget. Pag nagsabi ang Lord sa'yo ng pangarap na, okay, dalhin mo yung family mo. Invite mo yung, Lord, pag nag-invite ako dyan, panigurado, hindi ako papakinggan yan. I-ignore lang ako yan. Yung pamilya ko, yung father ko, yung mother ko, hindi ako papakinggan yan. Yung anak ko, hindi sasama yan, di ba? Lagi na lang, ang lagi natin naisip yung impossibility. Bakit? You hear the word, pero hindi niya na-understood na God is just testing them. Pero ngayon, alam mo na. Kapag nagbigay ng pangarap ang Diyos sa'yo, meron na siyang sagot, hinihintay niya na lang kung nauunawaan mo ba yung gusto niyang gawin. Kung sumagot kaya si Philip na, Lord, ito lang yung pera ko. Lord, ito lang yung meron ako. Hindi kayang gamitin ng Lord yon para mag-multiply? Kung kayang, alam niyo na siguro yung story na to, no? Anong sunod na mangyayari dito? Yung 5 tinapay at 2 isda, gagamitin ng Lord para mapakain lahat. Nung pinag-pray niya, nag-multiply. Pero, tingnan niyo mabuti. Nung dinala ni Andrew yung bata, here is a boy with 5 small
barley loaves and 2 small fish. Tingnan niyo yung adjective. Talagang, ewan ko kung nangaasar si Andrew dito para lang ipakita kay Jesus, Lord, pagod na kami, tapos anong trip yan? Eto may bata dito na magbibigay daw, siguro pang-convince niya talaga, ewan ko kung piniloso po niya si Jesus, Lord, eto 5 tinapay at 2 isda, o try mo. I don't know, hindi ko sure, pero bakit nadalhin yung bata? Or, sabi na ibang scholar, yung bata mismo nagpresenta, lumapit kay Andrew, and sabi niya, Lord, eto po meron ako. And I like that view. Bakit? Minsan, kapag masyado tayong madaming alam, hindi na natin nauunawaan yung gustong gawin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, gayahin niyo yung mga bata, yung kanilang pananampalataya. Bakit? They hear. Ang bata, pag binigyan mo ng something, madali niyang ma-apply. He understands it. Ano nangyari? Yung mga disciple, they hear, but they did not understand. Because if you really understand, let me share this point sa inyo, understanding leads to obedience. Declare natin yon. Understanding leads to obedience. Kapag nauunawaan mo yung isang bagay, kaya nga ang goal ko as a pastor is hindi lamang tayo gumaling sa intellect. Bagamat walang masama sa Bible school, pero hindi ko ina-advise lahat, hindi naman need mag-Bible school kahit yung disciples ni Lord hindi aral. Bakit? Sometimes too much intellect blocks obedience. Meron akong mga naranasan mga disciples na talagang ang dami nilang alam, lahat na ng about sa Bible, pinanood sa YouTube, sobrang dami ng alam, di na siya dumami ang alam niya pero lumayo yung loob niya sa Diyos. Bakit? Too much intellect blocks obedience. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung madaming alam. Ang hinahanap ng Diyos is yung mga taong marunong sumunod. Kaya kung ano man ang natapos natin sa pag-aaral, ano man ang mga narating natin sa buhay, hindi pa damihan ng degree, hindi pa damihan ng achievement ang hinahanap ng Lord. Kapag narinig mo ba yung boses ko, willing ka bang humakbang kahit it doesn't make sense? Kay Philip, sabi niya, Lord, na-calculate niya kaagad, ang bilis eh. Diba? Lord, 5,000 to, tapos ang tinapay, magkano ba pandesal ngayon? 3? 2, 3, depende sa ang laki, sa ano, pagkagat mo, unang kagat, hangin lahat, depende. Or depende sa lasa. Pero, sabi nating 2 pesos isa, Lord, 5,000 yun, so magkano? 10K, tigi-tigisa lang. Hindi mabubusog itong mga taong to. Nakalculate ka agad ni Philip. Pero yung bata, Lord, 5 tinapay at 2 isda, baon ko, pinabaon lang ni mama sa akin to para makakinig sa'yo. Pero kahit alam kong kulang, small pa bibigay ko sa'yo. Sino dito ang willing maging katulad ng batang ito na kahit alam mong kulang ka, alam mong maliit ang meron ka, pero pag binigay mo sa Diyos na malaki ang kamay, kaya niyang gawa ng paraan at gawing posible ang imposible. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ni Lord. If you understand the word, it will lead to what? Obedience. Kaya pwedeng kaya nga parang si Lord, mainit ang ulo sa mga pariseyo. Pansinin mo sa Bible kapag iharap mo si Lord sa mga makasalanan, naaawa siya. Iharap mo si Lord doon sa mga taong parang ika-cancel natin sa mundo ngayon, maaawa siya. Pero yung mga magagaling, yung akala nila, kabisado nila yung batas, yung mga pariseyo, doon na high blood si Jesus. Iharap mo siya doon sa may sakit, naaawa. Iharap mo siya doon sa mga nangalunya, naaawa. Pero pag iharap mo siya doon sa yung mga babad sa templo, yung parang babad sa church nung time na yon, akala na magaling sila, nag-fasting sila at lahat, doon pa mainit ang ulo ni Lord. Bakit? Alam nilang marami silang ginagawa, pero wala silang puso na mag-obey sa Panginoon. Your lips says that I'm the Lord, pero your heart doesn't say it. Kaya sino naniniwala dito kahit hindi man tayo yung mga pinakamagagaling intellectually, pero kayang gamitin ng Lord saan ka man nanggaling. Ang kailangan lang ng Diyos yung harvest-ready heart. Regardless kung anong trabaho na meron ka, regardless na kung anong income na meron ka, kung ano man natapos mo, si Ninang Phelps, yung nag-share dito,
last month, yung last Sunday, ang natapos niya lang is second year high school, first year high school. Pero pag yung network niya, yung cell niya sa Anabu, I think kayang punuin. Kayang punuin ito, nung network niya. Kasi pag sila nag-invite ng mga cell niya, ang kausap nila hindi na, invite tayo. Ang kausap nila, jeep. Kasi meron na silang jeep na kinokontrata every Sunday na maghahakot ng mga nasa cell niya. Nasa 200 ang cell niya. Ano natapos? Second year high school. Pero kung magdala ng kaluluwa sa Panginoon, grabe. Bakit? She heard and understand. Pag inisip mo, baka hindi maniwala to sa akin, baka ganito sa akin. Pero at the end of the day, ang hinahanap ng Lord, hindi kung kaya mo o hindi. Alam niyang hindi mo kaya. Sininiwala, alam ng Lord yung kaya natin at saka hindi natin kaya. Alam ni Lord, si David hindi kayang talunin si Goliath. Ang liit ni David. Pero si David, when he heard, he understand. Pag binastos mo ang Diyos ko, hindi ako manahimik dito. Tatayo ako para sa Diyos ko. Sino na-gets yung gustong sabihin ng Panginoon nga sa atin ngayon? Wala sa talino yan. Wala sa kung ano natapos yan. Wala sa kung magaling kang magsalita o hindi. Kahit mga ngatal-ngatal ka pa, gusto kong i-invite ka sa church. Kahit nanginginig-ginig ka pa nung sinabi mo yon, si Lord na bahalang gumalaw. Bakit? Ang hinahanap ng Lord, ang mga nakakapag-harvest is yung taong narinig, naunawaan. Kaya ako mag-i-invite. Kaya ako nagsisell. Kaya ako magbabasa ng Bible. Hindi dahil para may malaman ako. Kaya ako magbabasa ng Bible. Gusto ko pang makilala si Lord in my life, in my heart. Kaya ako nag-church. Nauunawaan ko. Magastos pumunta dito. Mahirap magdala ng anak. Yung pamasahe namin, yung init, but I understand something. Kapag hindi ko pa nilaban ngayon, balang araw mag-aayos ako ng problema. Pero pag ngayon, mag-i-invest ako, magastos magdala, mahirap mamasahe, mahirap pumunta dito, pero mas mahirap yung balang araw, problema na yung inaayos ko, kung pwede palang ma-prevent ngayon pa lang. Kaya sino ang thankful sa mga katabi natin ngayon na talaga nag-i-invest? Dinadala yung mga anak nila. Palakpakan natin ng Lord sa mga ka-family natin ngayon kasi you are preventing. Hindi na madali pumunta dito. Sino magsasabi medyo mahirap pumunta? Di ba? Mag-aabang ka, ang init, lalo na yung may mga baby, may mga talagang dala-dala nyo yan, yung damit niyan. Di ba kami, isa pa nga lang, yung bag namin, pampers, yung gatas, yung baon niya, lahat, dala-dala. Mahirap. Salamat sa Panginoon, biniles pa kami, nakakotse kami ngayon. Pero yung kung magpapamasahe pa, kaya laki ang respeto ko sa mga magulang na naandito. Palakpakan po natin ang Lord sa mga magulang na naandito. Diba? Kung katabi mo ay magulang, sabi mo sa kanya, I'm proud of you. Diba? Pati yung mga kabataan, ganun eh. Sige. I-claim mo na balang araw, maging mabuti ka magulang in Jesus' name. Amen po ba? Understanding leads to yung, tingnan mo mabuti si Philip nakakita na ng pinagaling. Si Philip kasama na si Lord araw-araw. Si Philip nakakita na ng bulag na nakakita. He has ears, but he did not hear the call of God. Araw-araw niya na nakita si Lord. Gasgas na sa kanya yung teachings ni Lord. Pero hindi niya naintindihan. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid ako hindi exempted dito. Lagi ako nagbabantay sa puso ko. Lord, lagi na ako mabad sa word mo. Pero wag niyo po akong hayaan na hindi na magkaroon sa akin ng pagnanasa magka-miracle in this life. Lord, masaya ako na andito tayo sa cinema ngayon, pero wag mong patayin yung pananampalataya sa akin na mapupuno natin to. Lord, hayaan mo na hindi mawala yung picture. Kasi sino dito, last week nandito ka, binigyan ka ng Lord ng picture. Pero ang picture, kung naabutan nyo yung mga panahon na hindi pa digital, ang picture, para ma-develop, nidadala mo na sa dark room. Kung saan doon din-develop. Sino nakaalala nung ganoon? Pag napapapicture ka ng ID picture, babalikan mo bukas. Kasi,
Ano pa yun, dadalhin pa yun dun sa room na merong ilaw na pula, ibababad pa yun para ma-develop. It takes time sa panahon na hindi mo kita. At kapag binigyan ka ng Lord ng picture, may incubation time yun. Feeling mo walang ginagawa ang Diyos. Binigyan ka ng picture, binigyan ka ng pangitain, pero feeling mo walang nangyayari. Church ako ng church, tapat naman ako magbigay, naniniwala naman ako sa kayang gawin ng Lord, pero parang walang nangyayari. Mahirap yun. Pero testing ng Lord yun. Kasi God knows what already He has in mind that He is going to do. Tinetest ka na lang niya. Hanggang saan ka kakapit sa Kanya. O kapit lang tayo kapag nakita na natin yung pananampalataya. Pero sino dito naniniwala ako? Sino dito naniniwala siya na kahit ano man ang mangyari, kahit nasa dark room pa yung pangarap ng Lord, manititiwala tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman ako naniniwala sa Kanya dahil sa ibibigay niya. Naniniwala ako sa Kanya dahil Diyos siya. At nagtitiwala ako, kahit hindi ko pa nakikita yung ginagawa niya, alam kong may ginagawa siya. Kaya nga, yung dineclare natin kanina, I still believe you're moving. I still believe you're speaking in my life today. So, ano nangyari? Buti pa yung bata, nakaunawa. Yung taong babad kay Jesus, hindi naunawaan yung gagawin niya. Ano nangyari? Verse 6, John 6, verse 10 to 11. Jesus said, have the people sit down. There was a plenty of grass in that place, and they sat down, about 5,000 men. So ang binibilang noon, kasi hindi pa sila advance, ang binibilang mga lalaki. Sabihin natin, 3,000 doon, may pamilya, pero higit kumulang 10,000 plus siguro yan. Ilan yung binigay ng bata? 5 tinapay? Maganda yung pinalala mo. 2 maliit, 5 tinapay na maliit. Sa drawing kasi parang ang laki pero bata yun So maring maliit lang talaga siya. Kiddie size. Kumbaga sa McDo, kids meal. 5 tinapay na maliit, 2 isda. Sa pananaw ng mga taong marunong, kulang. Sabi ni Andrew, kulang. Sabi ni Philip, kulang ang pera. Sabi ni Andrew, kulang tong meron yung bata. Pero sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin. Ako na bahala. I-honor ko kung anong meron ka. Kasi tinawag ka ng Diyos, hindi sa kung anong wala ka. Tinawag ka ng Diyos dahil gusto niyang ipahiya yung marurunong para ipakita niya kung anong meron tong maliit na to, kaya kong gamitin. Siya iniwala kayang gamitin ng Lord yung katabi mo. Siya iniwala kahit anong pinanggalingan, anong pagkakamali natin, kayang gamitin ng Lord yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. Ano nangyari? Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much. Wow, only. He did the same with the fish. Grabe. 5 tinapay, 2 isda. Merong umuso ng pandemic. Sabi, ano daw nangyari? Parang nag-sharean daw sila. I respect that view, pero hindi ganun yun nangyari. Kasi kung hindi miracle yun nangyari. Miracle yun. It was depicted, it was shared by the disciples, it was a miracle. Hindi sila nag-sharean kung ano yung 5 tinapay, 2 dinistribute niya at dumami ng dumami. Bakit? Kung anong maliit na meron ka sa kamay ng Diyos, malaki na yon. Kaya wag kang matakot i-share yung maliit na meron ka. Because in God, it can multiply. Kaya nga, sa business na meron ka, sa family na meron ka, kung ano ang meron ka ngayon, yun ang ipagamit mo. Si Moses natakot kasi, Lord, hindi ako katulad ni Aaron kasi si Aaron magaling magsalita, ako hindi. Sabi ni Lord, ano bang nasa kamay mo? Tungkod, yan ang gagamitin ko. Yung tungkod na yun na ginamit ng Panginoon, yung naging ahas, yung tungkod na yun na ginamit ng Panginoon para magmukhang dugo yung river, yung tungkod na yun ang ginamit ng Lord para ipakita yung signs at ultimately, yung tungkod na yun ang ginamit ng Panginoon para humati ng dagat. Yung stick na maliit sa harapan ng tao, malaki sa harapan ng Diyos. Yung potential na akala mong maliit na meron ka, kayang gamitin ng Panginoon.
All you need to do, become a good soil. Ano yung good soil? Hear and understand. Sabi mo sa katabi mo, malaki ka. Come on, declare mo ng ano, yung parang hindi ko miss, malaki ka. Sabi mo sa katabi mo, malaki ka. Sa harapan ni Lord, malaki ka. Kaya mo magbago ng section, malaki ka. Kaya mong dalhin yung pamilya mo dito, malaki ka. Kaya mong maging ehemplo, malaki ka. Dapat, yun ang thinking natin, yung kaya yan. Kaya yan. Yung mga hindi nakapasok ng promised land, yung mga, di ba, siguro next time ko lang share, pero meron kasing sina Moses, nung malapit na silang pumasok sa promised land, sa lupang ipinangako, yung matagal na nilang inaasam-asam na papasukin, andun na sila sa gate, andun na sa entrance, konti na lang. Sabi ng Panginoon, magpadala ka ng 12 espiya para tinan nyo kung anong sakupin natin doon. I-claim na natin yung matagal ko ng pinangakong lupa sa inyo. Sabi, yehey! Pagpunta ng 12 espiya, yung 10 natakot, sabi, grabe, higante yung naan doon. Tipaklong lang tayo. Si Joshua at saka si Caleb, silang dalawa yung nanampalataya. Sila yung nakarinig at nakaintindi. Ano sabi nila? Parang baliktad yata, fake news yung sinabi ng 10, Moses. Sila yung tipaklong, tayo yung malaki. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Pero ano nangyari sa 10? Wala na, nagmarites na, nagmarisol na. Pinagkalat na sa buong kampo. Si Moses, dadalhin tayo dyan para lapain ng higante. Di natakot yung buong kampo. Ang sabi ng Panginoon, yung mga hindi naniwala, maiwan kayo. Hindi, mauubos ang henerasyon nyo sa labas ng lupang pinangako. Ang makakapasok lang si Joshua at si Caleb kasi sila ang naniwala sa akin. Sino dito magkakaroon ng attitude na kaya yan? Kasi ang goal natin, lahat tayo makapasok sa promise ng Panginoon ngayon. Pero with unbelieving, pag hindi mo sinabi, hindi kaya yan, patay. Mauubos ang generation mo, hindi nangyari yung pangako ng Lord. Pero again, sino ang magsasabi this year, Lord, kaya yan. Kaya akong gamitin ng Panginoon. Pag sinabing gagamitin ka ng Lord, mo isipin ng papastor ka kaagad. Hindi. Pag sinabing gagamitin ka ng Lord, ikaw ang magiging daan para makakilala ang tao sa Diyos. Kahit simpleng invite lang. Kahit simpleng maging mabuting kaibigan ka sa mga kaibigan mo. Understanding leads to obedience. And then last is, obedience leads to harvest. I'm sorry to tell, but only mga harvesters ang makakapag-harvest is yung mga obedient. Kasi sila yung makakaranas noon. Yung 5 tinapay at 2 isda, ilan ang napakain? 5,000 pataas. John 6 verse 12, ano sabi dito? When they had all enough to eat, grabe nabusog sila. Gano'ng kadaming tinapay kaya yung kinain itong mga to. He said to his disciples, sabay-sabay nating declare, 1, 2, 3, go. Gather the pieces that are left over, let nothing. Meron pang tira? Meron pa silang Sharon? Yung 5 tinapay at 2 isda na minamalit ng mga disipulo kanina, ng matatalino ng aral, ng mga galing, ng mga dami mong alam. Sila yung hindi makapaniwala ngayon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ipapahiya niya yung mga talino dahil gagamitin niya yung mga fools. Foolish pero obedient. Foolish pero wise. Para nangyari yun? Kasi yung wise, narinig niya yung salita ng Diyos, hinakbangan niya. Yung matalino, sobrang talino niya, lahat na ng logic based on my calculations, it's impossible na pakain ng 5,000 ng gamit ng kahit yung Marie, kahit Skyplex, it's impossible, Lord. Calculated lahat. Pero yung taong bobo sa paningin ng mundo, bata ka lang. Pero sabi niya, Lord, ito meron ako. 5 tinapay at 2 isda. Second year high school lang natapos mo. Pero Lord, ang alam ko lang, minahal mo ko.
share ko yung pagmamahal mo sa ibang tao. Mamaliitin ka lang yan kapag ganito. Hindi. Kung ano ang kulang sa harapan mo, sapat na sa kamay ng Diyos. Ano kaya yung mga bagay na iniisip mo ngayon, feeling mo kulang ka? Ilagay mo sa kamay ng Diyos. Mahugulat ka sa kaya niyang gawin. Sino dito may natututunan ngayong hapong ito? Sino pinapalaya ng Panginoon sa pagmamaliit mo sa sarili mo? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Instead, ilagay mo kung anong sa tingin mong maliit sa kamay ng Diyos. Kasi yung buto, maliit. Pero pag inilagay mo sa kamay ng marunong magtanim, tutubo yan. Ano nangyari? Let nothing be wasted. Verse 13, ano sabi dito? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. So, they gathered them and filled, ilan? 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had. Ba't kaya 12? Feeling ko, pagtuturo ng Panginoon yon sa 12 disciples. Let this be a lesson to you. This day, na daig ng isang maliit na bata ang pananampalataya nyo. Kasi ang dami nyong alam eh. Sa sobrang dami mo ng alam, minaliit mo ako. Minaliit mo yung kaya kong gawin. Minaliit mo yung sarili mo. Sabi mo, kulang yung budget mo. Pero hindi mo alam, andito yung provider. Andito yung gripo. Buti yung bata, alam niya, pag may gripo, buksan. Simple. Pag andyan ng source, I have nothing to fear. Pero pag feeling mo may alam ka na, ay, kulang yung budget ko. Hindi mo ba alam? Kaya nagtanong si Lord, dapat mag-excited ko, uy, may gagawin to. Para bang nung dati nanonood ako yung mga David Blaine, yung mga magikero, sabi niya, yon, kaya kong magstay sa cage na yon ng tubig ng 12 hours. Na-excite ako kasi, grabe, nung bata ako, uy, 12 hours mag-stay siya doon? Ano kaya magandang miracle to, di ba? Kasi kilala ko kung sino si parang yun yung, trickster siya eh. Di ba? Na-challenge ako. Pero pag di mo kilala yung Diyos, parang wala kang pananampalataya sa Kanya, aasa ka sa sarili mo. Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ko kaya. Lord, ito lang ang kaya ko. Pero, sino dito ngayon mag-shift tayo ng focus? Maging katulad tayo ng bata. Lord, patawarin mo ako kung minamaliit kita. Kasi alam ko may tinanim ka sa akin. Alam ko meron kang ibinigay na pangarap sa akin. Pero ang ganito si Lord mag-work eh. Si Lord, pag nag-work siya, hindi lang siya yung gagalaw. Gagalaw siya, pero isasama ka niya. Kasi ang gusto niya, parehas kayong sa tagumpay. Maranasan mo. Parang kami, ni Hadasa ngayon, pag gusto namin pag na-achieve niya, gusto namin madala din siya kasi gusto namin maranasan niya yung tagumpay din namin. Si Lord gusto niya yung maranasan yung tagumpay. Gusto niya maranasan mo yung tagumpay na galing sa Kanya. Kita niyo sa Bible, si David gagamitin ng Lord para palayain ng Israel kay Goliath. Si Lord ang mag-finishing blow kay Goliath, pero si David kailangan tumama muna yung bato. Si Moses, gusto ni Lord palayain yung Israel mula sa Egypt, pero tatawag siya ng tao. Si Lord mahilig makipag-cooperate. Kasi gusto niyang maranasan mo yung kapangyarihan niya. First hand na ikaw mismo ang makaranas. Grabe. Kaya nung time na yon, panigurado, ang kauna-unahang humanga at lalong lumalim sa Diyos,
Bukod sa disciples, yung bata. Kasi kitang-kita niya, yun yung 5 tinapay na ginamit ko. Yung 5,000 nakakain. Sino balang araw, magugulat ka na lang sa gawa ng Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Dahil makikita mo na lang, isang araw, pagtayo mo ng worship, at sinabi ni Kuya Gerald sa inyo na, humanap ka ng tao na aapiran mo, magugulat ka, isang buong row na yung inaapiran mo, lahat invite mo. Ito pala galing sa akin. Ginamit ako ng Lord dito. Pagtingin mo, buong pamilya na kasama mo. Pagtingin mo, hindi na tayo isang service dito sa cinema, 2 service na. Tapos magugulat ka, halos yung 5 dito, invite ko. Hindi naman para i-glorify yung sarili mo, kundi magulat ka, nagawa ng Lord yun sa pamamagitan ko. Kaya as we look back, lalo na yung mga tinubuan na dito, paano may imagine namin na sa dyaryo, hindi pa ako kasama noon, nasa dyaryo sila, ang fellowship sa dyaryo, ilalim ng puno. Minsan nagba-Bible study sila, nag-sell sila. Kapag maganda yung mood ng puno, may higad, pampagising. Andun kami sa PL Moon, sa Octagon, habang nagkakantahan, tumatawa yung ibang dumadaan, minsan amoy ihi pa. Uulanin kami minsan. Pero ngayon, nakita niyo nung dinala tayo ng Lord mula doon sa maliit na space natin dyan sa 4th floor, and nga na cinema na. Yung 5 tinapay, and to be fair, sa tinapay din na win si na Gerald dati. Tinapay lang ang katapat. Pero sininiwala ngayon, simula pa lang to. Pag lahat tayo na-activate yung harvest heart, hindi mo alam katrabaho mo kasama mo dito. Hindi mo alam pamilya mo kasama mo dito. Naghihintay na yung mundo. Padami ng padami ang mga taong nagpapakamatay. Padami ng padami ang mga nalululon sa depression. Padami ng padami ang mga kabataan na hindi pa ready pero pumapasok agad sa marriage kasi walang proper education kung ano ba ang tunay na pag-ibig. At nabudol sa fake love which is lust. And God is asking you right now, saan tayo bibili ng pagkain, saan tayo kukuha ng tinapay? And right now, kasama natin yung bread of life. Sino dito, thankful ka, nakilala mo na yung bread of life, which is Jesus. God is asking you, marami pang mga tao na gutom. Hindi sa tinapay, kundi yung tinapay na galing kay Jesus. Tumingin ka sa kamag-anak mo. Tumingin ka sa pamilya mo. Huwag tayong masanay. Minsan, alam ko resilient tayo mga Pinoy, and that is one good aspect. Pero ang downside nun, minsan sa sobrang resilient natin, nagiging yabang na sa atin yung sanay na ako sa hirap. Sobrang sanay ka na sa hirap, nakontento ka ng pinamumunuan at tinetake advantage ng demonyo yung pamilya nyo. So kahit nag-aaway, kahit merong kahirapan, okay na sa'yo. Sige, titiisin ko na lang to hanggang mamatay. So sobrang resilient natin, nawala na tayo ng pangarap lumaya. Kaya team song natin, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo't umiiyak. Na-stuck tayo slavery mentality. Pero in the name of Jesus, 2024, sino ang ready lumaya sa cage ng kahirapan? Come on, sino ang ready lumaya? Sino ang mga sabing, Amen to that, Lord? Gamitin mo yung 5 tinapay ko. Hindi man ako tapos ng college, hindi man ako ganito, hindi man ako katulad ng iba, pero I will stop comparing myself. Lord, use me. Katulad ng bata, ito lang po meron ako, 5 tinapay, 2 isda. Pero gamitin mo, Panginoon. And then magugulat yung mga may alam. Magugulat yung iba. Sabi, nangyari dito? Na hanggang ngayon, naging example tayo sa ibang church na nag-start na mga leaders dito, mga namuhay mula sa challenged area,
namumulot ng basura dati. Pero paano nangyari na ginawa ng Diyos na nandito tayo ngayon? Because dadaloy sa'yo ang prosperity pag gumamit ka. Alam mo nangyari? Yung 12 na yon, feeling ko may share din doon, may portion din doon yung bata. Kasi siya yung ginamit ng Panginoon. Sino gustong maging katulad ng bata na yon? Gamitin mo ako, Panginoon. Kulang, maaaring pagtawanan, pero okay lang pagtawanan. Basta yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, i-honor ang pananampalataya ko. Inanyaya ako lahat tayo tumayo ngayon, and I want to pray for you today. Harvest ready heart. Ano yung ibig sabihin ng good soil? Hear and understand. Yung bata, meron siyang narinig. Sabi niya, gutom yung 5,000. Narinig ko si Jesus nagsabi, kailangan daw makakain ng 5,000. Hindi ko alam kung alam niyang gagawin ng Lord dyan, pero baka sa pure ng heart niya, instinctively, Andrew, samahan mo ako papunta kay Jesus. Anong meron ka? 5 tinapay, 2 isda. O sige, sama ka. Pero baka i-turn down ka ni Jesus, okay lang. Ito lang po meron ako. Pero pagdating niya kay Jesus, instead na tumawa si Jesus, instead na i-judge ni Jesus, sabi ni Jesus, akin na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, tumingin siya kay Philip, tumingin siya kay Andrew. That's what I'm looking for. And I believe when you say yes to God, sabihin niya, ito ang gusto ko. Ito ang gagamitin ko. Hindi kung ano yung sinasabi ng taong qualified. Hindi. Ito yung sinabi sa pamilya niya, wala siyang mararating. Ito yung sinabi sa pamilya niya na wala kang mapupuntahan. Ito yung sinabihan ng bobo. Ito yung sinabihan ng slow. Ito yung pinagatawanan sa classroom. Pero ito ang gagamitin ko. Ito yung sinabihan na mahirap. Ito yung sinabihan na ito lang ang narating niya. Pero, God is saying to you today, ito ang gagamitin ko. Sino ang gustong sabihin sa Panginoon, Lord, ito ako, kulang, pero gamitin mo. Close your eyes and have a decision today. Huwag mo isipin yung katabi mo. Decide for yourself. If you're that person right now, just open your hands sa Panginoon. Parang yung bata, Lord, ito yung gesture ko ng pananampalataya, nagsasabing, kulang ako, maliit ako, pero eto ako. 5 tinapay, 2 isda. Kulang. But here am I. Use me. More than 5,000 people ang nangailangan. Marami pa. Pero Lord, kahit kulang ako, eto ako. Just open your hands to God right now. And just picture si Jesus in front of you, smiling at you right now and saying, ito ang hinahanap ko. Yung pananampalataya ng batang ito. Hindi ko tinitignan yung resume niya. Hindi ko tinitignan yung diploma niya. Hindi ko tinitignan anuman yung narating niya sa buhay. Ang tinitignan ko, yung desisyon niya ngayon. Yung pananampalataya niya ngayon. This guy, this woman is ready for harvest. I'll give you 1 minute right now. I want you to talk to God. Personally, sabihin mo sa Kanya right now, habang nakabukas yung kamay mo sa Kanya, just picture out Jesus in front of you and just say to Him, Lord, gamitin mo kahit kulang. Here I am. Kulang ako. I'm not enough. Ito ang pinanggalingan ko. Ito ang natapos ko. Ito ang kakayahan ko. Yes, kulang. At pag tinignan ko yung pamilya ko, pag tinignan ko yung community, yes, parang imposible.
Pero gamitin mo ako, Panginoon. Come on, just talk to God ngayon. 1, 2, 3, go. Just you and God. And just tell to God, Lord, here am I. Just use me. Here's what I have. Not enough. But in the hands of a mighty God, it is more than enough. Thank you, Jesus. Panginoon, sa lahat ng harvest-ready heart, I believe that your word is saying to them right now, katulad nung bata na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda, you're smiling upon them and saying, ito ang pananampalatayang hinahanap ko. I'm not after your intellect. I'm not after your achievement. I'm after your faith right now. And God is smiling at you because you're saying, kahit kulang, kaya. Kahit kulang, sobra yan sa kamay ng Diyos. Kahit kulang, kayang gamitin ng Panginoon. We worship you, Lord God.